Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tungkol sa Mindanao, tawagin nating Mindanao DDS Republic. Ha? Iba na naman ngayon ang tono ni Barsaga. Ha? May iba na naman siya ngayon na may iba na naman na sinasabi. Ha? Matapos yung pumalpak niyang rally doon sa Forbes Park, yung papasukin ang Forbes Park. O ngayon, ang panawagan naman ni Barsaga, Mindanao. Sabi ni Barsaga, yung Mindanao daw, kaya daw sana niya na umunlad na tulad ng Singapore. Sabi ni Barsaga. Kaya lang dahil daw sa mga corrupt na politiko ng NCR o ng National Capital Region o ng Manila, kaya daw naghihirap ang mamamayan ng Mindanao. Pero kung sa yaman daw ng Mindanao, kaya daw umunlad ng Mindanao na parang Singapore. Sus naman. Alam nyo, ang ginagalit na naman ito, ginagatungan na naman ito nila Barsaga, ang mga Mindanaoans. Dahil nga dito sa ito, sa mga anomalya sa flood control, parang pinapalabas nila na grabe ang korupsyon sa Pilipinas, kaya yung Mindanao hindi umuunlad. Ang nanginginabang lang sa mga yaman ng Pilipinas ay yung mga politiko ng NCR, ng Metro Manila o ng Luzon. Kaya parang sinasabi niya na rin na kung ang Mindanao ay maghihiwalay, uunlad ito. Hindi niya lang masabi, pero yun yung yun yung ini-insinuate, no? Yun, tama, yun yung ini-insinuate nito ni Barsaga. Inuudyukan na naman ito ang mga taga Mindanao na magalit sa Manila o sa Luzon. Ano ito itong mga DDS na to, kung ano-ano na lang ang mga propagandang kinakalat, mga narratives na kinakalat. Sa mga nangyayaring ito dito sa anomalya sa flood control, masyado nilang sinasamantala ito, ginagalit ang mga tao, lalo na ang Mindanao. Ano naman ang ang Mindanao, kaya hindi umuunlad yan dahil sa mga politiko rin dyan. Sino bang mga politiko dyan? Sa Davao City, sinong politiko dyan? Dynasty dyan? Di Duterte? Kaya hindi umuunlad ang Mindanao. Sila Pantaleon Alvarez din dyan, ang mga politiko sa Davao. Yan yun, sila Ungab. Kahit naman yung mga politiko ng Mindanao, corrupt din eh. Hindi lang naman sa Luzon ang corrupt, hindi lang naman sa NCR. Kahit naman yung mga politiko ng Mindanao, kurakot din. Corrupt. Ano rin dyan? Political dynasty rin dyan. Ang mga Duterte, political dynasty yan dyan sa Davao City. Yan yung dahilan bakit hindi umuunlad ang Mindanao. Huwag niyang isisisi. Alam niyo itong si Barsaga, gustong galitin yung mga taga Mindanao kasi mananawagan na naman sila ng mga rally-rally. Mananawagan na naman sila ng people power na naman. Ngayon dati doon sila sa doon ang narrative nito ni Barsaga doon sa Forbes Park. Ngayon naman Mindanao naman ang ginagatungan. Mindanao naman ang inuudyukan. Kasi alam niya na ang Mindanao, siyempre kiniklaim ng Duterte na malakas sila doon. Ginagatungan ngayon ni Barsaga at ng mga DDS ang Mindanao na lalong magalit sa gobyerno. Pero hindi naman susuportahan ng mamamayan ng Mindanao ang paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Hindi naman. Ito lang naman ito naman mga DDS na ito ang nag-uudyok niya. Dati si Duterte yan at saka si Pantaleon Alvarez. Ngayon dahil wala na, nakakulong na si Duterte. Si Alvarez naman natakot din, nakakasuhan siya ng Ethics Committee. Nung bukang bibigyan ni Pantaleon Alvarez, winarningan siya. Kapag paulit-ulit kanyang panawagan mo ng paghihiwalay ng Mindanao, parang Mindanao Independence Movement,
ididisiplina siya ng Ethics Committee. Ngayon na naman, ito na naman si Barsaga. At nakita ko, si Sasrugan Dusasot, DDS din yan, may post din na ganon. Tungkol din tungkol daw sa Mindanao. Pag humiwalay daw ang Mindanao, maghihirap daw ang Luzon. Sus naman. Ang Luzon, mas maunlad sa Mindanao. Ang taxes, ang buwis na binabayaran ng mga taga-Luzon, lalo na sa BARM, yung Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, hirap na hirap dyan ang mga probinsya. Sinong nagsusubsidize niyan? Yung mga IRA niyan, ang mga proyekto dyan. Galing yan sa buwis ng ang mas malaking buwis at ang mga ang mas malaking nagko-contribute sa revenue ay ang Luzon. Ang Luzon at ang Visayas. Sa katunayan, kumbaga yung buwis na galing sa malaking bahagi galing sa Luzon at NCR, ginagamit yan na makadagdag sa kakulangan ng pondo ng Mindanao. Kasi ang Mindanao napaka-atrasado. Paano ngayon sinasabi ni Barsaga na kaya ito ni Sasrugan Dusasot na ang bumubuhay ng Luzon at ng Visayas ay Mindanao? Ang bumubuhay ng Pilipinas ay Mindanao? Saka hindi dapat iniisip ng ganun. Hindi dapat iniisip ang Luzon naman, hindi naman nag-iisip ng ganun ng Luzon. Kahit na yung kita ng Luzon ay sinusubsidize ang Mindanao, sinasalo ang Mindanao dahil nga hirap ito, hindi naman nagrereklamo ang Luzon sa ganyan. Tapos itong mga DDS na to, inuudyukan ang Mindanao na magalit sa gobyerno. Inuudyukan yung paghihiwalay ng Mindanao. Dapat idagdag ito doon sa kaso na kinakaharap ni Barsaga sa Ethics Complaint Committee. Ito na naman, bago na naman itong bagay na dapat panagutan ni congressman ka, dapat paanuhin mo, itaguyod mo na maging cohesive, matibay ang pagkakaisa ng buong Republika ng Pilipinas. Hindi yung congressman ka, nang gagatong ka pa, nang uudyo ka pa, ng parang paghihiwalay ng Mindanao. Dapat na talagang madisiplina ng Ethics Committee itong si Barsaga. Dagdag na naman ito sa pananagutan niya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.